Zimmerman Duterte Carpio o mas kilala sa tawag na Inday Sara. Ipinanganak siya noong May 31, 1978 sa Davao City. Siya ang pangalawang anak ni na Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at Elizabeth Zimmerman Duterte, isang dating flight attendant at guro. Nagtapos siya ng BS Respiratory Therapy sa San Pedro College of Davao, kung saan una niyang balak na kumuha ng kursong may kaugnayan sa medisina. Ngunit kalaunan ay tinahak niya ang pag-aabuga siya sa San Beda College hanggang sa natapos niya ito sa San Sebastian College Recoleto sa Manila at nakapasa sa bar exam noong 2005. Pagkatapos ay nagtrabaho siya ng ilang buwan bilang court attorney sa opisina ni Supreme Court Associate Justice Romeo Callejo Sr. Si Inday Sara ay kasal kay Manasseh Carpio, isang abogado mula sa kilalang pamilya sa Davao. Sa kabila ng kanyang matatag na personalidad sa politika, kilala si Sara bilang masigasig na ina at madalas na nagbabahagi ng mga aspeto ng kanyang buhay pamilya sa social media. Noong December 2006, inamin ng ama ni Sara na si former President Rodrigo Duterte na noong una ay pinipigilan niya ang kanyang membro ng pamilya na huwag pumasok sa magulo at mahirap na mundo ng politika. Ngunit dahil sa kanyang pag-aalala sa mga maaaring tiwaling politiko na papalit at sisira sa kanyang legasiya, ay kinumbinsin niya si Inday Sara na tumakbo bilang kanyang running mate sa eleksyon. Nanalo si Inday bilang Vice Mayor noong 2007 at naging Mayor naman noong 2010. Bagamat bago pa man sa politika si Inday Sara ng mga panahong iyon, ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan sa pamumuno sa mga miyembro ng konseho ng lungsod. Noong December 2, 2010, hinirang siya ni former President Benigno Aquino III bilang tagapangulo ng Regional Development Council ng Region 11. Siya ang kauna-unahang babae na humawak ng posisyon at ang unang hinirang mula sa sektor ng gobyerno mula nung muling organisahin ang konseho noong 1986. Sa kanyang pag-upo bilang chairperson, umangat ang gross regional domestic product ng Davao Region mula 3.9% noong 2011 hanggang 7.1% noong 2012. Sa ilalim ng pamumuno ni Sara, ang Davao City ay umangat at naging pangunahing lungsod sa Mindanao. Isinulong pa niya ang lungsod bilang destination ng turismo at pamumuhunan na ipinakilala ang tagline na Davao, Life is Here. Sa maikling panahon mula 2011 hanggang 2013, nakatanggap ang Davao City ng 36 na parangal, pagkilala at sertipikasyon para sa mahusay na pamamahala, negosyo, turismo, kalusugan, kapaligiran, pamamahala sa pondo, transparency at iba pa. Taong 2013, nagpahinga si Sara sa politika at noong 2016, muling pumasok si Sara sa lokal na politika at